Ito ang ating huling simbang gabi. Ang paksa po natin ngayong araw na ito, ang tuwa sa natupad na pangako.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Nasa dulo na po tayo, huling araw ng ating pong paghahanda para sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating manunubos. Salamat sa Diyos sa biyaya ng kalakasan, biyaya ng pagkakaisa na tayo nabuo natin ang Misa Tigalyong ito. Muli, ibalik natin sa Kanya ang ating pasasalamat at ang ating din pong mga natatanging kahilingan. Taglay ang kababaang loob, atin pong pagsisihan at aminin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamakitang kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag na nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kabanantipan ay nasa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mong iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalas kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila. Tulad noong una, buhat nang maglagay ako sa hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sangbahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi magwawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan ng iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak ng panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan. Halina't
kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kaataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa series na pinapanood ko noong mga daang mga linggo, yung series tungkol ho sa British monarchy, ang title po ng film series ay TV series ay The Crown, no? Ito ay tungkol sa buhay ng mga British royals. No? In particular, ito ay tungkol sa naging buhay simula ng buhay ni Queen Elizabeth, no? Magpahanggang ngayon. Bagamat hindi lahat ng mga events doon ay accurate, no? Pero doon ninyo makikita na ang mga British royal or even the British aristocracy, napakahalaga ng pagpapahalaga nila sa kanila pong salita. No? Parang sila yung nagpauso, nagpahalaga ng tinatawag na gentleman's agreement. Alam natin na namahalaga ang binipitawan nating salita. Ang batang reyna na si Queen Elizabeth ay nagbigay ng salita sa kanyang kapatid na si Princess Margaret, na kapag dumating si Princess Margaret doon sa edad na 25 years old, malaya na siyang makapamili ng kanyang mapapangasawa. Siyempre napaibig siya, nagkagusto sa isang divorcee na si Captain Townsend. Noong ipinaalaala sa kanya ng kanyang mga advisor na hindi pala ganong kadali, no? Na it would cause scandal kung matuloy yung kasal, medyo nagka-krisis, no? Ang reyna. Nagbitaw siya ng salita sa kanyang kapatid. Sabi niya, "I have given my word. How can I keep my word?" Nagbitaw ako ng salita. Mahirap kong bawiin ang aking sinabi. Mga kapatid, lagi nating sinasabing gentleman's agreement.
Bagamat hindi ho ito binding, ito naman ho ay pinapahalagahan natin na tutuparin natin ang binitiwan nating salita. Kaya ang tawag natin sa taong gentleman, may isang salita. Siya ay marunong tumupad sa kanyang sinabi. That person keep his promises, honor his commitments. That person we can rely upon. Pwede nating pagtiwalaan ng taong ito dahil ang taong ito ay may isang salita. Tinutupad niya ang kanyang sinabi. Ino-honor niya ang kanyang binitiwang salita. Ngayon, sa huling umaga ng ating Misa de Gallo, tingnan natin, ang Diyos kaya ay may isang salita. Is God a gentleman? Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Ang dami niyang ipinangako sa banal na kasulatan. Kay Abraham, anong sabi niya? No? Magiging kasing dami ng bituin ng iyong lahi, ang iyong angkan. Nang mga nagdaang araw, napakinggan natin, no? Ang mga ipinangako, ang narinig nating mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Pero para pag ang Panginoon o ang Diyos apparently is not a gentleman, parang hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Sa unang pagbasa, sa aklat ni Samuel, sa bandang dulo, sabi niya doon, no? Pinasabi niya kay Nathan para sabihin kay David, patatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Hindi mapuputol ang paghahari mo, sabi niya kay David. Pero kung pupunta kayo ngayon sa Israel, no, sa kanilang parliament, tingnan nyo doon, walang trono, wala ding hari. Dahil ang huling hari ng Israel ay noong panahon pa ni Haring Zedekiah. That's around 580, 587 BC, noong mapatapon ang haring ito sa Babylonia. Pinatapon ng mga taga-Babylonia. Pagkatapos noon, wala nang umupong hari sa Israel. So it seems, ang pangako niya kay Nathan, kay David, alaong bagay parang hindi niya tinupad. Parang hindi naging gentleman ang Diyos. Dahil mula noon, wala nang sumunod na haring naupo sa trono sa Israel. Pero sa Ebanghelyo naman, narinig natin, sabi, no, ang awit ni Zacarias, nang dahil pinuspos siya ng Espiritu Santo at nasaksiyan niya, nakita ng kanyang mga mata, na ibalik sa kanya ang kanyang pananalita, kaya siya napaawit. Sabi niya ng awit na ito, ipinangako rin niya na kahahapagan ng ating mga magulang, alalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Tinupad niya ang kanyang pangako. Dahil para kay Zacarias, ang pagsilang ng kanyang anak na pinangalan ng Juan ay hudyat na natupad na at tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Dahil ang anak niya ang maghahanda ng daraanan ng Mesiyas. Hindi lang basta lahi o hindi lang basta galing sa lahi ni David, ito mismo ang tunay na Mesiyas, ang tunay na hari. Sa pagkasilang ni Juan, hudyat itong ang Diyos ay may isang salita.
May isang salita ang Diyos. Kaya tayo magpapasko, kaya may Pasko, dahil tumupad ang Diyos sa kanyang pangako. There is Christmas because God had honored His word, honored His commitment. Tinupad niya ang kanyang sinabi. God with us, Emmanuel. Hindi lang basta salita, nagkatawang tao ang salita. Dahil ang Diyos may isang salita. Marahil ito yung magandang pagtatapos ng ating Misa Dekalyo. Panghawakan natin ang Diyos ay tumutupad sa kanyang salita. Marahil sa paraang hindi natin po inaasahan, marahil sa paraang salungat sa ating ini-expect, but He always keep His word. He is always a gentleman. Ngayon ho ang hamon at paanyaya sa atin, tayo, may isang salita pa tayo sa Kanya. Can we honor also our commitments sa Diyos? Kaya pa nating tuparin din ang ating mga binitawang salita, ang ating mga ipinangako sa Diyos. Dahil sa bahagi niya, tinupad niya ang kanyang sinabi. Ang salita ay nagkatawang tao. God is always a gentleman, marunong tumupad sa kanyang salita. May isang salita. Makita nawa niya sa kanyang sambayanan na tumutupad din tayo sa ating mga ipinangako sa Kanya. Panalangin ng bayan. Hangad nating matuwa sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan, ang ating sasampitin. Diyos na tapat at nagpapasaya, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na tapat at nagpapasaya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang tagapamagitan sila ng katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tapat at nagpapasaya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang matulungan sila ng poong may kapal na matupad ang kanilang mga pangako sa taong bayan noong panahon ng halalan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tapat at nagpapasaya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga mag-asawang hindi binayayaang magkaanak, upang matanggap nila ang kalooban ng Diyos at mahanap ang nais niyang ipagawa sa kanila para sa ikabubuti ng kanilang mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tapat at nagpapasaya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nanghihina ang tiwala sa Diyos, upang mag-ibayo ang kanilang paniniwala sa pangangalaga ng katapatan ng poong may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tapat at nagpapasaya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa atin lahat na nagkakatipon, sa pagtatapos na ito ng mga simbang gabi, upang maging masigasig tayong tuparin ang ating mga pangako sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tapat at nagpapasaya, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tapat at nagpapasaya, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming tapat at pinagmumula ng lahat ng saya, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu at nang mapuspos kami ng tiwala sa iyong katapatan at malasap ang tuwang sa iyo lamang nagmumula, gawin mong matibay ang aming pananalig sa iyong anak na isinilang para sa aming kaligtasan sa Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
Ang ating pong sobrang offering na sobre ay ilalagay sa basket na hawak ng pari. Panatilihin po natin ang physical distancing. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin mo ba ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa nito na aming panapikan ang pagdating ng iyong anak nang may dalisay na kalooban. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananapikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, ang aming Santo Papa, at ni Gilbert, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak ng puso niyang si Poong San Jose, kaisa ng mga apostol, na Apostol Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na siyang Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo magangad na kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap ng banal na komunyon, mauuna po ang nasa bandang unahan. Tanging sa gitnang pasilyo lamang po ang gagamitin dito at tingnan ang mga floor marks. Iwasan ang pag-uunahan. Bayros po ang pagtayo at dumaan pabalik sa upuan ayon sa inilagay na mga arrows.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang pinagsaluhan ng iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay, ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Horacio Imperata Lepensis laban sa sakit na coronavirus. Ama naming Diyos, batid po ninyo ang aming kailangan. Nananalig po kami inyong laging iingatan, lalo na sa panahong ito ng coronavirus. Pakigawan po ng paraan na kami maligtas. Pagalingin po ninyo ang mga meron ito. Patnubayan ang mga nangangalaga sa kanila. Turuan po ninyo ang aming gobyerno at mga ospital na masugpo ito. Matuklasan nawa ng mga nagsasaliksik ang sani at lunas nito. Mapukaw nawa ang aming puso sa paggawa ng mabuti at makatulong sa mga nangangailangan. Ipanalangin nawa kami sa inyo ng mahal na ina, Birhen ng Kaysasay, nina San Rafael Arcangel, San Roque, San Blas, San Expedito, San Benito, San Carlos Borromeo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Venerable Alfredo Ubiar at lahat ng mga banal,
sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna tayong sandali para po sa patalastas. Patalastas mula sa Oblates of St. Joseph Minor Seminary. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang Oblates of St. Joseph Minor Seminary ay isang institusyon na nag-aalaga ng binhinang bokasyon sa mga kabataang nagnanais na maging pari at relihiyoso sa kinabukasan. Ang bawat seminaristang pumapasok dito ay hinuhubog hindi lamang maging pari, ngunit maging mabuting tao at Kristiyano. Sa kasalukuyan, kumakatok po kami sa mga kabataang nakakaramdam ng pagtawag sa relihiyosong pamumuhay at nagnanais na maranasan ang buhay sa loob ng seminaryo. Tumatanggap po kami ng incoming grade 7, 8, 9 at grade 11. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kay Reverend Father Joseph Pasha, OSJ, ang rektor ng Seminaryo Minor sa numerong 0917-871-6714 o kaya naman ay personal na magpunta sa seminaryo sa San Jose, Batangas, katabi ng simbahan ng San Jose. Gusto nyo bang maranasan maging instrumento ni Kristo sa ibang tao? Halina at pumasok sa Oblates of St. Joseph Minor Seminary. Salamat po at pagpalain po tayo ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Dito po nagtatapos ang ating Misa de Gallo, yung siyam na madaling araw, umagang Misa Novena ho natin. Kaya mamayang hapon, ang lahat ng ating mga misa ay misa na po ng Pampasko. 4 ang ating misa ho mamayang gabi. Atin pong dinagdagan para mabigyan ng pagkakataon ang mga parokyano nating makasimba sa Pasko. 4:30 po ng hapon, 6:00 ng gabi, 7:30 at ang huling misa ay sa 9:00 ng gabi. Mamili ho kayo doon, pero minumungkahi kung kayo pong mga parokyano natin ay kung maari mapaaga ang inyong pagsimba para hindi tayo masyadong magsisiksikan doon sa pahuling misa mamayang gabi. Kung hindi man po makakasimba mamaya, bukas, araw mismo ng Kapaskuhan, ay marami pa rin po tayong misa. 4 sa umaga at may huling misa pa rin sa hapon. Mabigyan uli ng pagkakataon na ang lahat ay makapagsimba sa araw ng Pasko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang Eucharistia, humayo tayo, ibahagi natin si Kristo sa kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Sa paglabas, ang main door at katabing pintuan ang gagamitin at bayros din po ang pagtayo. Mauna ang nakaupo sa bandang likuran.